Naisip nyo na ba kung bakit may mga congressman na galing sa political dynasty na gustong ipasa ang anti-dynasty law? Nagbabago na ba ang ihip ng hangin at bumabait na tong mga congressman natin na para bagang hindi na pang sarili ang kanilang iniisip? Siyempre hindi. Isa tong strategy para magkaroon lalo ng kapangyarihan. When power sees change is coming, it doesn't always resist. It rewrites the rules. Paano ito gumagana? Recently, alam naman natin na dumadami na ang Pinoy ang nauumay na sa mga political dynasty na to eh. Kaya ang mga congressman, syempre, hindi naman sila pwedeng magtengang kawali lang habang buhay. As a good congressman, you should know how to turn this outcry into an opportunity. Kaya kahit na ikaw ay galing sa political dynasty, ikaw na ang gumawa ng batas. Para pwede mong kontrolin ang definition kung sino lang ang bawal at kung sino lang ang pwede pa rin. Magiging legal na ang political dynasty. Pwede mo rin targetin yung mga kalaban mong political dynasty habang di ka naapektuhan. At of course, pwede ka ngayon magmalaki sa publiko na gumagawa ako ng reforma para sa inyo, mga kababayan ko. Kaya minsan, o madalas nga yata ang sumusuporta sa isang batas, sila rin yung magaling umiwas dito. So, this is not about ending dynasty. It is deciding which dynasty will survive. Kaya yung pinagdedebatehan nga nila sa plenary, hindi yun kung bawal ang political dynasty. Kung hindi, gaano kahigpit ang bawal. Sa tingin nyo?